So magandang gabi po no sa ating mga kapatiran po no sa mga oras na ito no sa iba't ibang dako po ng daigdig no. Welcome to our program no si Jesus Kagamagkubos to all our brothers and sisters in different parts no of the world no. Welcome to our program no. To our brothers and sisters there in Nigeria, also no, our brothers and sisters in Pakistan, in Kenya, in Washington DC, no, in Canada, in USA, sa Ontario dyan sa Canada. So good evening sa lahat-lahat no ng mga kapatiran po natin diyan. At saka ganun din no sa kapatiran po natin diyan sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, diyan sa Kuwait, ganun din dito sa ating mga kapatiran diyan sa Taiwan, sa Singapore at saka ganun din sa Hong Kong. So magandang gabi po no sa lahat no sa inyo diyan sa mga oras na ito na brothers and sisters. At saka sa iba pa no, ano mga oras din sa inyo ay binabati ko po kayo. At kasama din sa ating mga kapatiran na binabati natin po no sa mga oras na ito yung ating mga kapatiran ito sa ating bansa. Unang-una dyan sa Luzon, sa Quezon City, sa Manila, sa General Trias, Cavite, ganon din sa Cabuyao sa Laguna, sa Las Piñas. So magandang gabi po sa lahat-lahat no. Sa mga kapatiran po natin no diyan sa mga nabanggit po natin na mga lugar sa Luzon. At saka in-include din po natin yung ating mga kapatiran diyan sa Mindanao, sa Davao City, sa Butuan City, at ganoon din no sa buong northern part ng Mindanao, particularly sa mga lalawigan ng Agusan del Norte. Magandang gabi sa lahat diyan sa mga kapatid natin sa Mindanao. And we also include no, our brothers and sisters dito sa Visayas. Una-una siyempre diyan sa central part ng Visayas no. So good evening sa mga kapatiran po natin diyan sa Lapu-Lapu City, sa Cebu City, sa Toledo, sa Medellin, at saka sa Bantayan, at saka sa ibang pang panig no ng Central Visayas. At saka we include no our brothers and sisters in Eastern Visayas, diyan sa Tacloban, sa Ormoc, no, sa Bohol, sa Samar, at saka no sa buong Leyte. So magandang gabi po no, sa lahat diyan sa inyo, brothers and sisters. At saka ganun din no, kasama din sa binabati natin po no brothers and sisters yung ating mga kapatiran sa Negros Island region. So good evening no, to all our brothers and sisters in Negros Island region, especially no sa ating mga kapatiran diyan sa Bacolod City, sa mga kamag-anak at mga friends and the brothers and sisters in Christ in Bacolod City. So good evening. So kasama din sa mga binabati po natin brothers and sisters at mga kapatiran dito sa lungsod ng Iloilo, dito sa syudad sa Iloilo. So mayigid nga gabi sa tanan-tanan sa 180 ka mga kabarangayan dito sa syudad sa Iloilo. Ginatamyaw ko ito mo sa mayigid nga gabi tanan-tanan sa inyo no. Kaga subong man inuupod na sa panamyaw no ang aton mga kauturan sa mga kabanwahanan sa San Joaquin, Leon, Cabatuan, Santa Barbara, Alimudyan, Maasin, Pututan, kaga subong man sa Uton. So sa mayigid nga gabi sa mga na banggit no na mention naton nga mga munisipalidad no sa probinsya sa Iloilo. Kaga subong man no brothers and sisters no ginaupod naton ang
kabanuhanan sang dumalagag kwartiro sa probinsya sang Capiz, kaga sa buong sa bilog nga syudad sang Rojas. No? Kaga ginupod na ton no sang aton pagpanamyaw kaga pagadi-abi ang bilog nga probinsya sang Aklan, subong man ang bilog nga probinsya sang Antique, sa mga kautoraton dira sa Aninii, kag subong man sa bilog nga probinsya sang Guimaras. So, this kompleto na, no? Gingagabi sa tanan-tanan sa inyo, brothers and sisters. Gina review lang ita jutay sa mga discuss naton, no? Sa sulod sa duha ka gabi. Ginambal ko sa inyo, naging-explain ko, no? Gin-explain sa inyo ang maayong balita, nga which is pag maghambal gani kita sa maayong balita, madamo klase sa maayong balita. Bala naman yun siguro, no? Ang maayong balita, bisan hindi pa recorded sa skriptura, no? May maayong balita nga mag-abot sa imo. Ano matyagan mo? Matyagan mo maayo, nani matyagan mo. Yung isa mga masakit mo nagkakadula, yung mga kakapoy mo nagkakadula, hadlok mo nagkakadula. Kung may maayong balita nga nag-aabot. Pero kung malain nga balita ang nag-aabot, brothers and sisters, nung nagapalang luya ang tao. Tiyan mo na, no, pirmi, ang ginahambag di sa Ginoo. No? Go and preach the good news. No? Teach them, no, and teach them. Preach and teach them. So, damo no amo nang hambal sa Ginoo. So gani, no, ang naka-record sa skriptura nga ginapabantala sang Ginoo, no, siya mismo naghambal amo ning maayong balita, oh. Sa Luke chapter 4 verse 18 and following verses, amo ni ang maayong balita nga ako ang Espiritu Santo yari sa akon, kag amo na, oh, ginapang-ayo ko mga bulag, ang mga broken hearted, no, tapos ang mga piang, no, kag ginatabog ang mga yawa, kag ang mayong balita, no, amo na nga ginawali ko sa mga imol. So amo na ang mayong balita, no, kita niya. Pero no, gasiling dire, no, sa aton ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, no, nga may labi ka maayong balita. Bala nato na si Jesus mayong balita. Si Jesus mo nang mayong balita. Pero ang events, ang happenings, ang nagakanabo sa iya kabuhi, amo na makita naton dira. The greatest importance sang tanan. Sige, ang atong Ginoo mismo, no? Ang atong Ginoo mismo, amo na nang mayong balita. Kaya siya nagpadingin padala di para maluwas kita mo. Pero no, amo na ang events makita natin dira sa nagakanabo sa iya kabuhi. So nagakanabo sa kabuhi niya, no? Ang mga makasasala ginapatawad niya. Wala siyang pili sa makasasala. Ang mga masakiton ginapang-ayo niya, wala siyang pili, no? Makalalaton man da nga masakit o kung hindi man, no? O kung wala man sang bulo, ginapang-ayo niya. Mano mga ayong balita siya. Kay siya na mismo personal niya. So then, sunod nga yung balita, no? Sunod nga yung balita amo ni nga napatay siya tungod sa aton mga sala. Sunod sa mga kasulatan. Tapos ginlubong siya. Wala ko taganing pasis, no, ang taga ko ipasis sa inyo kagabi ang kamatayon niya. Tagang iya pagkabanaw, pero paglubong sa iya, nanaog sa mga minatay, no, ay ko natagaan sa impasis, no. Amo natagaan ko sang jutay anay nga impasis subong brothers and sisters. No, nga ginlubong no, ginlubong siya. Subot sila ngon ginlubong, no, naog kaw. No. Ginlubong siya. No. Kag nabanhaw. Amo na. So, natalupang gani diri sa sulat ni sa epistle ni St. Peter. Sa sulat ni San Pedro, natalupang gani ni diri. Chapter 2 Peter na ito ko nang dali lang gid na pangitaon na.
Third. Second. No. So, matalupang dan aton dira, no, ang ginasiling diri sa skriptura sa aton. Na, no, kung makita nyo, matalupang dan nyo dira, nung gisiling San Pedro, no, ginpatay siya sa lawas, pero ginbuhi siya sa espiritu, kag sa iya espiritu, no, no, kag sa iya espiritu, no, nanaog siya sa mga binilanggo nga mga espiritu. No, ang mga espiritu, no, sadto anay sang mga tao sang panahon ni Noe nga wala sila magpati. Wala sila magpati, no? Kaya wala sila magpati. Sang wala sila magpati no nga maanaw. So na-wipe out siya, nagkalamatay sila. And ang espiritu nila amo atong mga nabilanggo nga espiritu. Amo to ang ginpanaugan sang Ginoo, no, sabi sa Berea paglubong siya. Amo to ginpanaugan sang Ginoo nga kung sa din, no. Amo na diri basahon ng lang naton siguro, no. Sa diri sa iligay nun. Parang at least klaro. Kaya tatlo tong na-mention, di ba la? Sa 1 Corinthians 15, tatlo diri na-mention. No. Suliton ko sa inyo na ya. Death, burial niya, kag ang resurrection. So dapat matagaan, maintindihan naton. Kagabi, klaro naman to siguro sa inyo ang death and resurrection. Anong purpose. So, ang paglubong siya wala, no. Ngayon, diri-diri, siling diri, ginpaalinton ko sa inyo, unahon ko na yung 1 Corinthians chapter 15, ginpaalinton ko sa inyo, ang isa ka butang nga labi ka importante nga ako nabaton. Si Kristo napatay. Okay, no. Tungod sa atong mga sala. Yan mo lang kabayaran sa sala, kamatayon. Pero kamatayon sa cross. Yan siling ko sa inyo. Tapos, ginlubong siya kaginbanhaw sa ikatlo ka adlaw suno sa mga kasulatan. Ginlubong siya kaginbanhaw sa ikatlo ka adlaw suno sa mga kasulatan. Kani diri sa 1 Peter chapter 3, kita ide tanong naton sa iligay non, diretso ko na lang naton. Para nga hindi na ta maggakan. 1 Peter chapter 3, no, verses 18. Pero kung mag-start kita, no, siling diri sa kasulatan, parte sa paglubong sa iya. No. Kay si Kristo mismo napatay sing makaisagid lang tungod sang mga sala. Okay? Confirmation, no? Confirm sang San Pedro ding nambal San Pablo. Tungod sang mga sala. Isa ka matarong nga tao para sa mga di matarong, agud nga madala niya kamo sa Dios. Lantawa, no? Ang kamatayon niya amo magadala sa aton sa Dios. Ginpatay siya ray na, no? Ginpatay siya sa lawas. Patay lawas niya. Pero ginbuhi sa espiritu. No? Buhi sa espiritu. Kag sa iya espiritu nagkadto siya kag nagwali sa binilanggo nga mga espiritu. 1 Peter chapter 3, ma-start lang kamo sa verse 18 na, no. Kag asa siguro sa 20. No. Kag sa iya espiritu nagkadto siya kag nagwali sa binilanggo nga mga espiritu. Sa kadalma na, no. Ini sila amo ang mga espiritu sang mga wala magtuman sa Dios sang paghulat sang Dios sing mapainulubon sa sadtong mga adlaw sang sinuwi nagahimo sang iya arka. Nakita niya na ang botslingon sa paglubong siya, nanaog siya sa mga minatay. Nanaog siya dito sa mga espiritu nga nabilanggo. Natawa nyo, no? Siyempre, no? Amo naging siling dira sa Ephesians chapter 4,
No? Ang nanaog, amo man ang naghalin sa ibabaw. No? Kag ang nanaog siya, kag nagsaka siya liwat sa ibabaw. Kag dito sa pinakamataas. No? Kag madamo sing gindala ng mga espiritu sa iya nga pagsaka. So nakita niyo brothers and sisters, no? Ang mga makasasala sa tung time, no? Kaya tungod ma-justify pa nila, ma-justify pa ang ilayang nga mga sala. Nga. Kay wala pa yaya sang perfect. Wala pa isang perfect nga example para nga sundon nila para maluwas sila. Wala sang perfect example during sa time nila, wala. Ang perfect example lang nga nag-abot, no, sa aton para sa aton kaluwasan si Jesus. Kani wala niya ginpabayaan atong mga una, no, mga nauna nga wala magsunod. Kaya kagay hindi mo mga wala magsunod sa Dios, no, wala niya ginpabayaan. Yung kantuan niya kay siya ang manluluwas. Yung kantuan niya, no, ang mga binilanggo nga espiritu. Subot silingon amoy na isa ka doktrin nga magamit sa sa purgatory. Isa inaka passage sa skriptura nga pwede makapapag-on sa doktrina na nungod sa purgatorio. No? Kaya atuto sila, hindi man niya direkta gid nga nakakadto sila sa impyerno, kundi dito sila nagahulat, no, sang manog hilway sa ila hanggang nagabot na. So amo ni sa aton nga time subong tama ka stricto dapat mo sa panahon na to, tama ka stricto nga aman. Yang Savior nagabot na mo, ang nagdemonstrate sang tanan para maluwas ang tao, isa ka tao kag isa man ka Dios, isa ka matutuod nga tao kag isa ka matutuod nga Dios. Din-demonstrate niya sa iya nga pagkatao ang kaluwasan sa mga tao. Amo na, no? Amo na brothers and sisters, nang tatlo dili nga ginasambit diri sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, amo na gin-explain ko sa inyo. No, nga ginpatay siya tungod sa aton mga sala. No, suliton ko lang. Ginpatay siya tungod sa aton mga sala. Okay. No, tungod sa aton mga sala. Kayang aton sala ang iya kabayaran kamatayon gid. So gani, no, ginpakita niya nga hindi lang basta kamatayon ang kabayaran sang aton sala, kundi kamatayon sa krus. Hindi lang niya basta-basta nga kamatayon, kundi kamatayon sa krus amo nang kabayaran. So nagatag na sa example sa aton kamatayon sa krus, no, ang kabayaran. So tantawa, so hindi niabot silingon nga napatay na si Jesus, no, 2,000 years ago, nga ginahambal din sa Skriptura, nabayaran na sala ta? No. Tandaan na brothers and sisters, nagkamali, nagsala kita. No. Kaya ginapasunod niya kita sa iya. Hindi iya nga, no, tapos na. Hindi tapos na. Sa naghambal si Jesus din, it is finished sa Calvary. Kasi ang iya, ito iya nga demonstration sa salvation. Tapos na. Ganit, tapos na, no, mabalik na siya sa amay. Tapos na yung obra niya mo. Tubot silingon, ipadala ng Espiritu Santo. Agud to, nung magtudlo sa tao, kag magbulig sa tao, no, para, no, masunod nila siya bilang isa ka tao. Nakuha nyo, nalagyan pa simple ko nagidlan nga kano nga kan tunan pa yung damo pa yung katunan na, pero amo mala na Japon ang pinaka-konklusyon niya. Damo-damo ng kantuan ng eskilahan, damo-damo ng tunan ng theology, pero mo mala Japon ang yan niya, ano, di na ang Japon na makanto, simple lang gid. No, at least direkta maintindihan sa tao. Intindihan nato. So mo nang kag sa iya pagkabanhaw, mo nang insiling dira sa Hebrew chapter 2, kagabi insiling ko sa inyo, no, nga sa iya pagkabanhaw, amo na iya, no, ang iya nga pagpirdi sa kamatayon. Kag ang pagpirdi niya sa yawa nga may gahom sang kamatayon sa iya pagkabanhaw. Brothers and sisters, amo niya. So but silingon, kung masunod naton ang Ginoo sa iya kabuhi bilang isa ka tawo,
kag sa pagaban kung mabanhaw man kita, mabanhawon kita, no, mabanhaw man kita daw, nagalang-alang man ko, no. Kung banhawon man kita, subot silingon, no, kag nakumpleto naton ang aton dapat himuon. So amo na bot silingon nga, no, ginlaglag na pirdi naman naton ang yawa nga may gahom sang kamatayon. Kag no, luwas sina, no, ang mabulig sa aton sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo, hindi lang nga naghatag sa aton sang garantiya, kag naghatag sa aton sang paglaom, kaya nagapati kita once nga ihambal na sa Ginoo, tumanon niya. No? Busigon, no, wala lang hindi lang nga nagalaom kita kag nagapati kita. That's why ang mga fear naton nagakaladula tungod sa aton nga pagpati sining resurrection nga nagasilig siya nga ang iya pagkabanhaw, no, amo nang garantiya nga ikaw man kag ako mabanhaw. So kuha tanan. No? So mo na siya kag amo na, no, nga nagakuha ini sang kahadlok sang tawo sa pinaka last enemy to be defeated. Ano ang pinaka last enemy to be defeated? Death. No? Ang katapusan, no, nga pagapirdihon sang tawo nga kaaway amo ang ano, kamatayon. Amo nang pinaka-last. Damo-damo kaaway pero ang pinaka-last kamatayon. No? So ang maka-overpower sang kamatayon, simple lang gid, resurrection. Sino magkapirdi sang kamatayon? Pagkabanhaw. No? Di ko nagapati kang mabanhaw ka, but silingon, dira pa lang, no, defeat na napirdi mo na napirdi na ang kamatayon. No? So that's why ma-reflect ini, brothers and sisters, sa aton nga mga ministries, sa mga ginapanghimo naton, nag-reflect ina dira. No? Ma-reflect ina dira. No? Nga aman, makita mo dira eh. No? Kita mo si Jesus nangambal, niya, kung sino ang nagapaniguro sa iya kabuhi, kung sino ay magsunod sa akon, pas ano niya iya cross, adlaw-adlaw, ipanghiwala niya iya kong galingon. Una-una. No? Renounce yourself, take up your cross every day, no, and follow me. And whoever, no, loves, no, kasi nagihigugma sa iya kabuhi, no, madula niya ini. Pero kung sino naghahatag sa iya kabuhi sa akon kag sa mayong balita, masalapuan niya ang matutuon niya kabuhi. So ina iya pauna sang Ginoo na iya. Pauna, kay balaan sang Ginoo nga ang pagsunod sa iya mabudlay. May kabudlayan, no? May nag-required kung kaisa sang imo nga kamatayon. Mga nag-reflect na, brothers and sisters, sa aton pagkilala nato. Okay, abutan kita sang calamities, no? Kalamidad, no? Nga may threat kabuhi ta, dira man mabalaan na. Kung bala, no? Ang resurrection of Jesus, ang pagkabanaw ni Jesus is, no, effective sa imo. Kaya purpose sa pagkabanhaw ni Jesus, ginakuha niyang kadlok natin sa kamatayon. Amo na ginhambal niya sa Hebrews chapter 2. Brothers and sisters. No? Kamatayon na tananda. Kamatayon na tananda ang hambal dira. No? Napakatawo siya. No? Nadagsuklob sa tawhanon gid nga kinaugali. No? Gudto nga mapatay siya. Di tao, no? Pag siya kamatayon, no? Pag siya kamatayon, no, ginhilway niya ang mga tao, ang tanan nga mga tao sa ila sa ila bugos nga kabuhi, sa ila kahadlok sa kamatayon. So lang tawa. No? Kung napatay lang siya manambag sa iyong kagabi, kung napatay lang siya wala siya mabanaw, paano kita mahilway sa kahadlok sa kamatayon kay why napatay siya? So iya pagkabanhaw amo magahilway sa aton sa kahadlok naton sa kamatayon, brothers and sisters. Okay na. At least nadugang ko ng birid, no, ang paglubong. Iti arama sa Apostol Creed na anong purpose ang lubong siya. Tanan-tanan nga nahitabo sa kabuhi ni sa Ginoo na may tanan may mga purpose. Hindi nga wala sang pulos lang na natabo sa iya. May mga purpose tanan ang kanatabo sa tanan kabuhi niya bilang isa ka tao. Okay.
makadto kita diri sa no, sa part diri sa kamatayon. Natawan niyo bilang tao. Tingin ko sa inyo gabi. Kung basahon niyo ang libro sang Kaalam, ni Solomon, si Kaalam ni Solomon, chapter 1, no, verses 13 kag sa I think libro 15 sa verse okay. Asa sa 15, no? Hindi siya kasalanan. Wala gintugas ang Dios ang kamatayon. Wala gintugas ang Dios ang kamatayon, tandaan niyo gid na. So, butsi kung ginamba ko sa inyo sang na dumduman nyo, God did not make death. Because He created man to be incorruptible, and death enter only in the world through the envy of the devil. So the influence which death exercise over us possess the value of a sign. Manifest the presence of sin in the world. So, amo na. Tungkol sa basahon ko na din sa inyo. Wala gintugas ang Diyos ang kamatayon, kag wala siya nagakalipay sa kamatayon sang nagakabuhi. Libro sang Kaalam ni Solomon, chapter 1, no, start ka sa 12, di ba? Pero kung minapaliputan na sa verse 13. No? Kag wala siya nagakalipay sa kamatayon sang nagakabuhi. He never enjoy or happy sa kamatayon. Ginbuhat niya ang tanan, agod nga magpadayon sa pagkabuhi. Kag ang tanan nga iya gintuga, maayo kag sa maayo nga kahimtangan. Wala sing kamatay, wala sing makamamatay nga hilo sa ila. But sing wala sing makamamatay nga hilo. Hindi ka maduktan sa masakit, wala, no. Muna. Ang kamatayon, wala nagagahom sining kalibutan. Kaya ang katarungan sang Dios, wala nagakamatay. Pero nga kahit amo naging design sang Dios sa aton tinga patay ta. Amo na siya brother sa Jesus. Diri sa subong the same nga box, no, libro sang Kaalam ni Solomon. Pero sa diri kita sa chapter 2. Kag ma-start kita diri sa verse 13. Versikulo 3. Siling diri sang kasalat. At 23, I mean, ma-start kita diri sa verse 23. Siling diri sang kasulatan. Sang pagtuga sang Dios sa aton, wala niya gintuyo nga mapatay kita, kay gintuga niya kita kasubong sa iya. So balikan mo ang Genesis chapter 1 verse 26. Balikan mo na siya. Kaya gina-confirm, no, dili sang libro sang Kaalam ni Solomon, no, nga gintuga niya kita kasubong sa iya. So kung gintugit sang Dios kasubong sa iya, ang Diyos siya wala nagakamatay, wala nagakapatay. No? Hindi mapatay ang Diyos. So, but silingon, no? Amo na nga siling diri, di nga mapatay ang tao. No? Ang kaimon sang yawa, amo ang nagadala sang kamatayon sa kalibutan. Kag ang iya sang mga yawa, amo ang kalamatay. So, makita yun na, brothers and sisters, no? Klaro, na makita natin di. No? Amo ng purpose sang pagkari sang Ginoo diri sa kalibutan. Kaya tungod ang pinalidad sang aton sala. Amo na ganyan siling diri. Ang pagmanipisto sang kasalanan sang sala diri sa kalibutan, amo na ang nagadala sang kamatayon. Kag ang sala kay naghalin na sa kaimon sang yawa. Ang yawa ang kaning na diri kaning, no. Amo na siya. So ang tao nakasala. Kag ang bunga sang kamata sang kasala sang tao, no, ang epekto sang pagkamatayon. So tantawa
brothers and sisters. Kamatayon. Karon no, nakita ina balaan nila sang Dios. Balaan nila sang Dios. Gani right after sa pagpakasala sang tawo, makita naton dira no, daw pala pa no na pasaplid lang na ginhambal sang Dios, pasaplid lang. Pero no, kung pamangkota ba lang Espiritu Santo, kay naghambal dira siyang Dios no, nga magitigaan niya pag-asa ang tawo. Right after. Nga isa sa mga seed sang woman, no? Isa sa mga seed sang woman, linahi, no? Sang babae, amo na ang mga tapak sang ulo sang manog. So, kasi nga, trample down, tapakon niya, perdihon niya. Kag, sino ina siya? Ang atong Ginoong Jesucristo. Si Jesus. Tawo. No? In His human, God in His human form, no, trample down the serpent. So siya. No, di amo na siya. No, brothers and sisters, nagipakita sang Dios aryo no, ang yawa nga may gahom sang kamatayon. No, mapakatawo ako. Perdihon ko ang sala. No, pagi sa akong kamatayon. Perdihon ko ang yawa. Kag ang kamatayon pagi sa akong pagkabanaw. Perdihon ko ang sala pagi sa akong kamatayon. Perdihon ko ang yawa kag ang kamatayon pagi sa akong pagkabanaw. Murag ipakita sa Ginoo. That's why nagpakatao siya. Amo nang pagpirdi sa Ginoo. No? Sa kaaway. Pero lang tawang before ina no na kumpleto ang iya pagdaog, lang tawang agi Jesus bilang tao. Lantawang ginagyan niya bilang isa ka tao. Na amo na da brothers and sisters, no, makita natin. Amo nang ginagyan niya. No. Gani no ginasiling dira sa ato no, nga kinahanglan no, importante nga maintindihan naton ang gugma nga ginahambal sang Dios. Or else no, damo-damo naman nato na mga komparison sang gugma pero hindi tayo magkanto dra no, mga damo-damo kundi amo ni nga gugma no, amo ang gugma nga amo ning title niya filial mo ni nga no gan mo na no, hindi tama na yung sabad, tama na yung kalayo. Diretso kita sa punto na may mga eros love, mga filial love no. Amo na yung gamiton, tama na yung ka nagpalayo ka dira. So, direkta kaya kita ya sa definition sa meaning sang gugma nga ginahambal sang Dios diri. Pagambal siya, higugma ang Dios sa kabugusan mo. But siningon, no? Ara, anytime, no? Nakinahanglan sang Dios ikaw, so, bisan ka buhi mo, pwede mo mahatag sa iya. Kaya si Jesus mismo ang nagahigugma sa iya asawa, sa iya bana, sa iya kabataan, sa iya mga manggad, labaw sa akon, hindi tako sa akon. Bisan pa sa iya kabuhi, lang tawa nyo. Ang hambal sa Ginoo, ang nagahigugma no, sa iya asawa o kung bana, kabataan, ginikanan, no? So sino pa dira no pagkatapos no mga pagkabutang kag bisan pang iya kabuhi no? Hindi takos nga labaw sa akon, labaw ang pahigugma sa akon, hindi takos sa akon. So lantawan niyo na brothers and sisters, din anong pahigugma ngani ko maghambal nga love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. So, but singon automatic na iya, no? Nga, pag ginigugma mo siya, no? Ang tanan, pili mo i-give up, pati kabuhi mo. Matag mo sa iya. Tanan, pili mo i-change mo para sa iya. Amo na, gani kung ginakinanglan ikaw, no? May ministry ka, ginbaton mong ministry, kag, no? Ginasugo niya ikaw sa pag-ubra, bisan pa may kamatayon nga sa tubang mo, tumanon mo siya, kay ginhigugma mo siya, labaw sang sa imo, kabuhi.
Nakuha niyo, brothers and sisters. So hindi kung hindi nato maintindihan na hindi kita kasunod sa ginasugo sa Ginoo sa ato. No? Hindi kita kasunod. So silingon pag hindi kita makasunod sa sugo niya, anong silingon? Hindi ma-disqualify kita. Ngani, suno sa aton pagkaintindi, diya lang kita yang amo lang gina-aksyon naton. Suno sa aton lang yan na intindihan. Sabi nato nakasunod na kita. Kada Domingo simba man ako. Kada mo na naga-prayer meeting ko. Kada mo ni oras naga-pray ako. No? Na wag gid question isa gina kay maayo nga practice. Especially no nga naghatag kaya sang sakripisyo sa pagpangamuyo, sa pag-communicate, converse siya. Hatag gid no taga alat kasang time. May nang time na para sa iya. So okay gid na iya parte na isang imong paghigugma sa iya sa imong ministry ang ginhimo mo. Parte na siya. Pero lain kung basihan maginhambal sa Ginoo. If you love, kung ginahigugma ninyo, ini tanan-tanan, pati ang imo kabuhi, labaw sang sa akon, hindi katakos sa akon. Ano po silingon? Hindi katakos. No? Hindi ka mangin sumulunod ko. Hindi katakos. Muna, nakita nyo na forfeit sa mga gifted nga mga tao sa una, ang ilang salvation. Ang example sa Ginoo nakita sa chapter 7, Matthew chapter 7 verse 21 in following verses na forfeit nila, no? Nag-expect na sila nga amo na gito ya maluwas na gid sila. Nag-expect sila nga amo na gito ang kaluwasan nila kay ang tawag niyo bala. Ngani ko nagapaminsar ka yung kaluwasan mo sandig dire hindi gid tandaan mo na niya. Hindi ang tanan nga nagatawag sa akong Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kundi ang nagahimo lamang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Okay? No. To sino nga tawo ang nakahimo sang kabubuton sang amay nga yara sa langit? Sino nga tawo? Start abi kay Adan, kadto kay Noe, kay Abraham, no, kay Isaac, kay Jacob, no, sa mga mga dako-dako lang kay Moses, kay David, kay Solomon, kadto sa mga propeta. Sino ang nakahimo sang kabubuton sang amay nga yara sa langit? Sa magin mention ko nga mga karakter di sa skriptura, ang mga bantog. Sino nakahimo sang kabubuton sang amay? Nahimo nila siguro pero hindi perfect. Hindi perfecto. Hindi perfecto. Nahimo siguro nila ang iban pero hindi perfecto. Sino lang nakahimo nga tawo sa kabubuton sa amay nga. Ngani amo ning siling sang Ginoo diri, no? Hindi ang tanan nga nagatawag sa akong Ginoo makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagahimo lamang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. No? So ang makasulod lang sa ginharian sang langit sa amay, no, ang nagahimo sang kabubuton sang amay nga tagiya sang langit. De, sino nakahimo? Si Jesus lang yun. No? Ano sila nga diri sa chapter 6 ang John? I have come, no, not to do my own will, but the will, no, wala ako nagkari, no, sa pagtuhimo sang akon kabubuton, kundi sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Muna ang basang Ginoo. Wala, no? Ang kabubuton sang nagpadala sa akon, amo ang ginahimo ko. Hindi akon kabubuton siling sang Ginoo. Siya na mismo nagabal na John 6. Karon, no? Ano ang kabubuton sang amay kun amo? No? Kadto ka sa John chapter 10. No. Diri kadto sa John chapter 10. Amo ning kabubuton sang amay. Ngani, kung hindi ato matultulan kang mabalaan, no, yung mga reference mo, ang Ginoo. Hindi mo matultulan ka mo, wala ka sang basihan, budlayan ka. Kay si Jesus man lang ni ang nakahimo sa kabubuton sang amay, wala sang iban.
No? Silinga diri oh. Ang amay nagahigugma sa akon tungod kay handa ko sa paghatag sang akon kabuhi agud nga akon man mabaton iniliwat. Wala sing may makakuha sa akon kabuhi kundi ginahatag ko ini sing kinabubuton. May kinamatarong ako sa paghatag sini kag may kinamatarong man ako sa pagbawi sini. Ini nga sugo ginbaton ko halin sa akon amay. Okay? Ini nga sugo no, ginbaton ko halin sa akon amay. So, natawa nyo. Anong kabubuton niya? Ano nang kabubuton niya? Brothers and sisters, ano kang basahon nila ang John chapter 10, Good Shepherd. No, sa pag-serve, amo nang nakakuan dira Good Shepherd. Amo na siya, brothers and sisters. Ganit diri sa Matthew chapter 7, no, klaro-klaro gidiri ginhambal sa Ginoo. Nga niya, hindi ang tanan nga nagatawag sa akong Ginoo makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagahimo lamang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Kung mag-abot na ang adlaw sang paghukom, arana, no? Madamo ang magasiling sa akon, Ginoo, sa imong ngalan nagawali kami. Sa imong ngalan nagatabog kami sa mga demonyo. Kag nagahimo sang madamo nga mga milagro. Pati na ni pagpang-ayo, dala na milagro. Dahil magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa ako. So, kay nga aman, hindi niya ma-identify ang iya kaugalingon sa mga tao nga nagahimo sina lang. No? Kay sila niya, makasulod lang dili ang nagahimo sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Kag siya mismo nagambal, amo ini no, ang ginhatag no, sa akon kaginbaton ko lang sa ang nagsugo sa akon. Nga ihatag ko kabuhi ko. Kaya ang kabuhi, amo ina siyang kabayaran sa aton kasalanan. Kag ang kabuhi nga kabuhi, pareho sang kabuhi sang Ginoo sang siya nagkabuhi bilang isa ka tawo. Amo na nga sahi sang pagkabuhi. Amo na nga sahi sang pagantos, amo na nga sahi sang kamatayon. Nan, amo na siya. Nakuha niyo brothers and sisters. And that's why hindi ialahog-lahog. Ang nasiling naton din. Hindi ialahog-lahog. So man ang point naton diri. Matani no matagaan naton mapadipin naton. Mapabroaden naton ang aton nga pag-intindi. Hindi nga magpabilin kita sa level lang nga kung sa diin, no, wala kita sang hinalungungan. Kay gusto lang naton dira kita magpabilin. Amo ni isa sa mga advokasya natin ginahimo naton brothers and sisters. So kung ginaano nyo, gito malandungan nyo lang, abi, kamatiyag ko, maintindihan nyo gid maayo. Okay, I believe, no? Ang Espiritu Santo, arak gid sa inyo. Arak man sa inyo. No? You are baptized in the Holy Spirit already. So, ang pag-activate na lang sila, ang pag-practice no, sa nagkaigo. Suno sa dikta sa Espiritu Santo. No? Ngani, anong tawag nila? Mapaanod kita sa iya. Kag hindi mo makilala si Jesus, kag ang amay, kung hindi ang Espiritu Santo mag-introduce sa imo. Gani, lang tawa nyo, apag kilala mo sa Ginoo, dira makita mo yan. Kaya ma-explain mo, mahambal mo. Although hindi tanan, pero no, mahambal mo. Kag sometimes mini na madamo nga mga tao na nag-scandalize kay nga man paano ka may iskandalo kay dira ka lang imo nakapabilin mo. Laki mo yung nag-usad. Amula na imo ya. Dira ka lang imo hasta ka lang da. Kani kung may mabatian ka nga lain para sa imo hindi kaya makahalinda amula na ya. Nakita niyo sa ang Ginoo, damo naghalalin sa iya. Iskandalo sila.
nga iskandalo sila sa Ginoo. Ano iskandaluhan nila sa Ginoo? Magluwa sabi nga may mga nagabuluntier nga magsunod sa iya, ginhambala niya lakatit kan tawadi nga maayo pa gani ang may mga ang mga foxes, ang fox kung sa iligay nun man. Kuniho, hindi man, hindi kuniho, ano na guys yan? Basta fox, no? May mga buho, no? Nga ginatulugan ang mga ginagamit ko sa muna sang encourage ako sa mga tao sang Dios sa muna. Nga kambal sa libro ni Propeta Ezekiel, nagkontinto sila, no? Ang mga lideres, kambal ang mga leader sa Israelites, sa mga Israel, kambal sang Ginoo to, nagkontinto sila, no? Nga magpuyo sa ginub-an sang pader, no? Dito makasuhot sila to yaya kag makapangabuhi, no? Pero wala nila ginalantaw ang sa palibot nila nga madamo sang apektado. Sila yaya kay ara sila ya nakapwesto sa ginub-an sang pader, okay na sila. The facts ba nga dira sila okay na. Pero ay sila nakikita sa palibot, amo nang nalantaw nato sa nagligad la. Ay tayo nakikita sa palibot during those time, no? Sa palibot damo nagaaguni, damo nagaantos, damo ginakulbaan, no? Damo sang mga emosyon, tanan-tanan lang problema sa mga tao sa palibot. Kaya wala sila sang mahimo. Pero no, sambal sang Ginoo to, ang mga lideres sang Israelya lang tawa ara parang nago sila sa ginub-an, no? Sa mga ruin nga mga fortress, no, mga pader lang nga nagkararumpag, may mga porosyon nga pwede sila ka-star to. Di sila star na pero palibot nila. So mo na nasiling na to diri. No, brothers and sisters. Amo na isa niya ka butang nga dapat natong tagaan sa igkalupangon. Nga naga-reflect ina sa imo ministry nga ginbaton o kung entrust sa imo sang Ginoo. So amo na love. So, pag hindi natin maintindihan, balik kita. Hindi natin ini ma-demonstrate, hindi natin inimbutang sa aksyon sang tama. Kaya kung ano naintindihan natin, amo na ibutang natin sa aksyon. Okay? In terms sa Ginoo, amo na ang love. Ang ginasiling niya, higugmaon mo ang imo Dios sa buos mong kalag, bugos mo nga una, bugos mong espiritu, bugos mo nga kusog. No. Ang second, higugmaon mo imo si katawo, kaangay sa pahigugma mo sa imo kaugalingon. So, pag hindi nato maintindihan ang kahulugan sang gugma nga ginasiling sa Ginoo, paano nato ina ma-apply? Di una to ginabako sa inyo, amo tong gugma nga gusto sang Dios sa iya. Nga tumano naton ang kabubuton niya. Bisan pa, no, ibaylo naton ang kabuhi naton sa pagtuman sang kabubuton niya, kay tungod ginahigugma naton sa himuon dana. Bisan ibaylo pa naton kabuhi naton. Kaya nagasiling gid siya, pag ginahigugma mo ang imo kabuhi, labaw sang sa akon, hindi katakos sa akon. Kung ginahigugma mo ang imo bana, imo asawa, imo kabataan, labaw sa akon, hindi katakos sa akon. Kung ginahigugma mo ang imo pagkabutang, ay imo manggad, labaw sa akon, hindi katakos sa akon. So, buot silingon, ang paghigugma sa iyong pagtuman sang kabubuton niya. Bisan buyan mo paning tanan sa pagtuman sa kabubuton niya. Dapat imuon mo gid. Amo nang pahigugma sa iya. So next, no, ang sunod, higugmaon mong imo isig katawo kangay sa pahigugma mo sa imo kaugalingon. So intindihan niyo kung paano maghigugma ang paghigugma sa Dios, bala niyo ano, ang pagtuman ng kabubuton niya. Kag diri no ginpakita ni Jesus kung paano kay siya lang ang pinaka-perfect model nga tawo. Una-una nga tawo nga nakatuman sang kabubuton sang Amay nga nagpadala sa iya. Siya lang ang first, una-una nga tawo, no? Nga nakatuman sang kabubuton sang Amay. Siya lang. Kag siya ya amo ang pinaka modelo sang tanan sa pagtuman sang kabubuton sang Amay. That's why, no, hindi gid maghalin ang atong pananawan panulok sa kay Hesus sa tanan nga bagay. Hindi gid maghalin atong panulok sa iya kay sa iya gid lang masandig ang aton kaluwasan.
karon na ibalikan naton ang pahigugma no kasi iya gid lang sandigan naton kaluwasan amo na siling diri sa ginuhatan sa mga apostoles sa dinto nga siling diri mag-start kita sa verse 11 binuhatan sa mga apostoles kapitulo 4 versikulo 11 kaga masunod nga mga bersikulo. Si Jesus amo ang ginatumod sang kasulatan. Ginatumod. Ang bato nga ginsikway ninyo nga mga manunukod, nga founder no, nangin pamakod nga bato. Ang kaluwasan maagom paagi sa iya lamang. Kay wala na sing iban nga ngalan sa bugos nga kalibutan nga ginhatag sang Dios sa mga tawo nga makaluwas sa aton. So gani ang aton nga mata dapat naka-fix nakatulog kay Jesus sa tanan nga bagay. Kaya kaluwasan nato nasandig sa iya. Kay siya kay siya ang perfect first nga tawo nga nakahimo sang perfect perpekto sa pagtuman sang kabubuton sang Dios. Siya wala ito sang dapat kung sino pa aton to nga sundon kung sino pa aton kay Jesus. Pero amo na siya nga ang role sa Espiritu Santo importante dira ang role sa Espiritu Santo. Nga aman kay bisan nakita na naton si Jesus hindi naton kaya sa aton kapasidad nga masunod siya. Amo na ang nasiling diri suliton ko na sinyo pero amo na siling diri sa 2 Corinthians chapter 3 ito niyo bala just ulit ko na pero siling diri sa kasulatan karon ang Ginoo sa sini nga bahin sang kasulatan amo ang espiritu. Kag kun diin ang espiritu sang Ginoo dira may kahilwayan. Gani kita tanan nagapakita sang himaya sang Ginoo sa aton mga guya nga wala sing tabon. Kag ina nga himaya nga nagahalin sa Ginoo nga amo ang espiritu nagabalhin sa aton nga mangin kaangay niya. So nakita niyo brothers and sisters to nagabalhin sa aton nga mangin kaangay niya Jesus. So nakita nyo wala kay importante pero isa na naton ka kambas ang Ginoo no balanton sa naton katuon kilala balaan ta ang Ginoo pero without the help of the presence without the help of the Holy Spirit wala ito sa mahimo kita lang ito man ka importante. Okay then love your neighbor as you love yourself. Kag dira ang tanan nga sugo naliko from 413 laws and precepts from 10 commandments. So pag-abot sa New Testament ihimo lang duha sang Ginoo. Kumpleto na tanan pagsunod mo na siya. So karon paano ka magigugma sa imong sikatawa? Dapat amo gani siguro dapat maintindihan naton ang gugma nga buot silingon sang Dios. Hindi tayo magkanto sa mga eros, mga filial love, kung ano pa mga bla bla bla. Madiritsuhan na kita sa definisyon sa kahulugan sang gugma nga ginasugo sang Dios nga himuon sang tao. Ano ina siya? Sino ang naghimo? Sino ang aton modelo? Sino ang aton model nga naghimo sang kumpleto kag perpekto nga gugma sa tawo. Na-explain ko sa inyo ang gugma sa Dios muna pagsunod sa sino ang kahimo sang perpekto nga gugma sa isa ka tawo para sa iya isig ka tawo. Sino nakahimo? So, butsingon, hindi kita maghimo sang aton kay wala ina useless na tulokon ta si Jesus. Siya amo ang nakahimo sang eksakto kag perfect nga gugma suno sa sugo sang Dios sa tawo. Ito man gyapon kita. So, ini ato pagkalimtan gyapon ang Espiritu Santo sa pagbulig sa aton siya. Maka na punto ko dire
Kaglantawan nyo ang chapter 4 sang 1 John. Amala na. 1 John chapter 4. Kaya 1 John chapter 4, gugma, gini nga siling diri mo. Ang wala nagahigugma, wala ka kilala sa Dios, kay ang Dios gugma. No? So, amo ni siya, no? Yeah. Sana. Mga hinigugma, maghigugma ka mo kayo. Sili diri silang kan sa verse 10 lang kita kumakadto. Basta sa ang first John chapter 4 puro gugma ni diri. Kaya kasilingan din no? Ang wala nagigugma, wala ka kilala sa Dios kay ang Dios gugma. So mas start ko sa verse 10. Amo ini ang gugma. So ang Ginoo mismo nag-define sini no? Sa statement pero ginbutangin niya sa aksyon. Maintindihan mo no ang iya meaning no? Meaning niya sa litra pero kinahanglan ining litra ang meaning diri sa litra ibutang mo ni sa aksyon kag hindi kani makahimo butang sa aksyon sa meaning sining tinaga nga ini kun wala ang bulig sang Espiritu Santo. Amo na mo ka importante ba ang Holy Spirit. Siling diri no. Amo ini ang gugma. Hindi tungod kay naghigugma kita sa Dios kundi nga ang Dios naghigugma sa aton. Kag ginpadala niya, kag nagpadala sang iya anak agud nga paagi sa iya mapatawad ang aton mga sala. Naintindihan yung butsingan sang gugma? Ano butsingan sang gugma? Ang Dios mismo nag-explain. Hindi kita nga naghigugma sa iya kundi siya ang naghigugma sa aton. No? Ang pagpamatuod, ginpadala niyang iabugtong ang iya anak no? Sa pagluwas sa aton. Kita nyo? Nantawan nyo? So karon, paano mo ni ma-apply ini paghigugma nga ini? That's why nadumduman nyo, brothers and sisters, no? Nga gin-compare ko ang Christian saints kagang heroes of every nations. Heroes no, may mga heroic pan sila. Tanyo la, ang tindi. Kung lang taon mo lang, ang grabe mga sacrifices ini mga hero bago sila itanghal ng mga hero. Mga bayani isang kada pungsod. Matindi na ang mga kung basahon yung mga istorya sang mga nangin bayani. Grabe mga istorya nila. Anong kinalain nila sa mga Christian saints? Sa mga followers of Christ or the true Christian? Anong kinalain nila? Dako ang kinalain, brothers and sisters. That's why, no, iban siguro, pwede man siguro ang hero sila sa ilang nation, kag pwede man sila nga ma-include no, sa mga balaan ng mga tao kung mga true Christians. Pero hindi siguro tanan. Anong kinalain? To defend their countrymen in every different kinds of situation sa lain-lain nga kahimtangan. May mga tao nga nagasakripisyo sa ilang kabuhi para maproteksyonan, madipinsahan ang pamuluyo ang iyang mga kasi manwa o kung iyang kasi pungsod. No? So, kung mag-triumph o kung mag-successful nga iya ginahimo, so amo na siya, pwede siya mabantugan nga, pwede siya matiguluhan nga bayani sang pungsod nga ina. Kay ginbuligan niya ang iya mga countrymen against dira sa mga no, kalaban kontra. So, nakita niyo, may kontra siya, kag may ginaapinan siya. Amo na abot silingon dira sa kung niya sa 1 Corinthians chapter 13. Libog ulo mo da mo sang gugma da nga ginasiling. Kung mahatag ko ang tanan ko nga pagkabutang
kag bisan no pati pang akon kabuhi mahatag ko nga pagasunugon, pero kung wala ini sing gugma, wala ina sang pulos. So nakita niyo brothers and sisters, so natag mo na pagkabutang mo gani, no? Natag mo na gani imo nga kabuhi bisan sunugon pa, no? So ano inang tanda sila, no? Pero kung wala sang gugma, wala sang pulos, wala sa nasiling sa 1 Corinthians chapter 13, kung wala sang gugma, wala sang pulos. So mahimo ini sang mga hero, mahimo nining duha nga ini, no? Pero kung wala sang gugma, bali wala ini, brothers and sisters, bali wala ini. Tanang pagkabutang, so sa munang libulong, atag mo na gani kabuhi mo para sunugon. Bisag ginakinanglan sang imo nga sa mga tao kabuhi, atag mo pagkasunugon, tapos pero inayaya no mga heroic kuan siya. Pero ang gugma is lain. Kaya ang gugma, abi niyo kung anong gugma, no? Anong siling sang 1 John chapter 4 verse 10? Wala kontra. Nagasakripisyo sang iya kabuhi bisan pa sa iya, bisan pa sa wala nagahigugma sa iya. Nakuha nyo? Bisan wala nagahigugma sa iya, bisan ginamulay siya, bisan ginapasipalahan siya, no? Bisan ginapakanubo siya, bisan ginabutang-butangan siya, pero ginahigugma niya pa na mga tao. Nakuha nyo? Kag pwede niya isakripisyo pati ang kabuhi niya dira sa mga tao nga nagalibak sa iya, nga nagapakanubo siya, nga pwede niya ihatag kabuhi niya dira. Hindi lang niya pwede hindi lang niya nga mahatag niyang kabuhi niya diri sa mga amigo niya, sa mga naga-amigo sa iya. Kay amo na siya. Kung mahatag mo lang ang imo kabuhi sa mga tao nga nagahigugma man lang sa imo, nagaapin man sa imo, nagainto, nagapanipsit pa sa imo, no, hatag mo kabuhi mo sila. Pero ato yang nga tumo ginalantaw mo nga nagakontra sa imo, hindi mo mahatag kabuhi mo to. Anong gugma ka? No? Kaya mo na yung Diyos siling nga wala ka mo naghigugma sa aton kundi ako ya ang naghigugma sa inyo, kag ang pamatuod nga naghigugma ko mo ning padala ko ang akon anak. Siya ang mag-demonstrate sang gugma ko. Kantawa, no? Ginlansang ninyo siya, pero ano hambal niya sa inyo? Amay, patawara sila, kaya wala sila nakibalo, sang ila, ginahimo. So, no? Patawara, ginalansang ka na sa mga tao, nga na, ambalo pa imo yung Diyos nga patawaran, lansang sa akon. No? Ambalo pa ang Diyos nga patawaran, nagadupla sa akon, patawaran, nagakastigo sa akon. So, tiyan mo na yung gugma. Huwag ka mahimo, kaya mo na yung gugma. Pero kung hindi ka mo nang isiling Diyos, pag hindi nato maintindihan ang buot silingon sa gugma, hindi ta na mahimo, hindi ta na butang sa aksyon. Pero kung maintindihan ta na, no, hindi man dyan po na ito na mabutang sa aksyon kung wala ang bulig sa Espiritu Santo. Di lang tabla, no? Ang gugma panghusgar, ang gugma kapang kondinar, subot singon, wala. Gani pag nagpanghusgar ka, kung nagpangkondinar ka, ang gugma, wala ka kakilala sa Diyos, kaya ang gugma, kaya ang Diyos gugma. So good evening, no? So sa aton mga kultura, so we pray each other. Kay Sister Nanay Rosanilia Cabalar, kay Sister Minda, kay Sister Imelda, kay Sister Dayday, bumano kay Sister Jacqueline, kay Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Grace na Parcon, kay Sister Angeles na Rupinan, kay Sister Marianil Rosbuhat, kay Rap Lawrence, kay Nicole Yunes, kay Brother Oscar, and also kay Sister Rubita Sabare, kay Brother Ramon, no, Julie Sorial, kay Ma'am Rosario, no, Maestra Campo Sorial, kay Brother Joe Macnatinga, kay Sister kay Ma'am Lilia Gaitan, kay Nanay Lucia Sarturio, kay Sister Analisa Sarturio de Singanyo, kay Brother Julius, no, Pinuela, also kay Brother Ildefonso Pinuela, kay Sister Cecilia Kabunagan, kay Brother Robert Tanyo, kay Maninay Ilbera Lucinio. And also kay Sister Ginelyn, no, Kapada. Good evening, kay Sister Lucy Gunay Tubula, kay Sister Josefina Sakay Kamaliana, and kay Sister Cecilia Kabunagan,
Sister Connie, no, Silongo Zeringan. Kay Maria Amparado, kaya Brother Rodel de la Cruz, kay Sister Filomena Ercilia, kay Sister Marivic no Kakay, kay Sister Lidelyn Sorongon, and also kay Brother Roland Gulangayan, kay Sister Iniladnim, no, kay Sister Annalyn Montaño, kay Ma'am Ligaitan, no, kaya Nanay Nili Espinosa, Sister Obita Sabay, kay Sister Cura Cabo, kay Jude J. Marbelosa, kay Sister Nino Nolozada, Dining, kay Sister Patricia Ruales, and also kay Sister Teresa Matrido, at kay Sister Rebecca Cordon, no, Clarito. And good evening also, no, kaya Brother Rap Derecho, kay Sister Gina Lynn, no, Ashiga, kay Brother John, no, Pakulba Kaay, kay Love Esposo, kay Sister Anilin Montaño, kay Ma'am Jocelyn Fernandez, kay Sister Jo, no, Adilantar. Evening, no, kaya Better Nina, no, kay Sister Nonit Puyok, no, Parito. At saka kaya grupo sa Bible Sharing International, kaga groups of Bible Sharing Kapis, kay Sister Dims, no, Salvani, kaya Rose Aids, no, Padrugani, and also kay Sister Rodora Usomo, and kaya Sister Jane Fernandez, and kaya Sister Elsie Manzo. So, good evening sa iyo tanan-tanan, no, brothers and sisters, no. Padayon na natin inibuas, no, aton nga topiko, no. Muna importante ni maintindihan naton. Basta mo na gani nga inambago sa inyo, no, nga importante ang role sa Espiritu Santo diri. No? Kaya kilala naton ang Ginoo nga atong Savior, siya atong manluluwas. Pero it does not mean no nga pahimon nang mamahimon nang kita kag magtuo na lang nga luwas na kita, kay luwas. So, hindi na yaamo, no, makibot kita sa blakadla, makibot kita nga amo na atong ginauyatan, hindi gali amo. Brothers and sisters, no, andaan din nato na, no. Kaga may gigagabi sa tanan-tanan sa atong makuturan sa bilog kalibutan, upod, no, sa atong makuturan man diri sa atong pungsod sa Pilipinas, no, sa tatlo kadalagko nga isla, so may gigagabi, no, kaga kabay pa nga ibendisyonan kita atong Ginoo sa tanan nga oras, no, samtang nagakabuhi kita, kag matuman nato na iya kabubuton, no, kag masanagan nato no na una nga maintindihan naton ang buot silingon sang gugma nga ginasugo sang Dios nga aton nga paghimo. So sa inyo tanan-tanan, no, mayuging nga gabi, God bless, no, God bless in Jesus name. Amen and amen.